Sa engine specs ay parehas na naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, naka ESP Plus si Giorno Plus at Blue Core hybrid naman si Pacho 125 na parehas na nagpatipid lalo sa gas sa dalawang scooter na to. Nakalamang lang si Giorno Plus 125 dahil naka 4 valve at liquid cooled na siya, samantalang naka 2 valve at air cooled pa rin si Pacho 125. Although compatible naman ang air cooled sa Pacho 125 dahil goods pa rin naman ito sa below 200cc, pero ina-normalize na ng Honda ang liquid cooled sa 125cc category at sinimulan nga nila ito sa Click 125 at ngayon nga ay meron na rin ang Giorno Plus 125. Siguro kung may advantage man ang air cooled na nasa Pacho 125 ay mas less maintenance siya kumpara sa Giorno Plus 125. Sa power output ay mas lamang pa rin si Giorno Plus 125 dahil may maximum power siya na 8.49 kW at 8,750 RPM. Samantalang si Pacho 125 may 6.2 kW at 6,500 RPM ang kanyang maximum power. Sa kanilang torque naman ay may 11.6 Nm at 5,250 RPM si Giorno Plus 125, samantalang 10.6 Nm at 4,500 RPM naman si Pacho 125. Kahit na activated na ang assist ni Pacho, ay nakuha pa rin ni Giorno Plus 125 ang makalamang dahil nga sa siya ay naka 4 valve na. Ang mga available na kulay ng Pacho 125 ay white, black, green at saka orange. Alin sa mga to ang paborito yung kulay? Sa Giorno Plus 125 naman ay meron silang beige, white, black at saka orange. Alin naman sa mga to ang gusto nyong kulay sa Giorno Plus 125? Comment nyo nga sa baba. Ang tanong, magkano ba ang SRP ng mga classic scooter na to na pinagkumpara natin ngayong araw? Si Pacho 125 ay may SRP na 93,900 habang 101,900 naman si Giorno Plus 125. Para sa iyo ba, alin yung pipiliin mo? Ang Pacho 125 ba na classic scooter na pasok sa taste ng mga kabataan o beginner at may kakaibang aesthetic? O ang classic scooter Italian looking, simple na hindi binitin sa power output at features? Comment nyo nga sa ibaba.